Okay, so recap muna tayo. So last Bible study, medyo matagal-tagal na yon, nakita natin doon ang 12-year-old na si Jesus Christ na nagpaiwan sa temple, ang bahay ng kanyang ama, bilang transition sa kanyang pagiging role kapag siya ay considered ng adult. Nakita natin sa kanyang murang edad na siya ay may angking talino na wala sa iba. Siya ay nakikipagdialogo sa mga magagaling na guro ng Judaismo at sila ay namangha sa kanyang angking katalinuhan. At sa huling verses, sinabi ni Luke na si Jesus ay naging masunurin sa kanyang mga magulang at patuloy na lumaki sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ibig sabihin, Jesus, asan na ba yung natin? Yeah, Jesus grew in all aspects that a healthy person normally would be expected to grow, namely wisdom, intellectual or mental growth, stature, physical growth, favor with God, spiritual growth, at favor with men, social growth. Katulad natin, gradual din ang pag-develop ni Jesus Christ tulad ng lahat ng normal na tao. Pagpapakita ito na siya ay 100% man. So at the end of chapter 2, Luke gave us a fleeting picture of how Jesus lived as a boy. Especially pinakita sa atin how Jesus lived as both a man in submission unto his earthly parents and yet also as the Son of God in obedience to the Father. Ganon din dapat tayo. We must learn to keep our priorities straight. Pero hindi dapat makompromise ang relasyon natin sa Diyos. Tulad ng lagi kong sinasabi, laging ang makakaplis kay God ang unahin natin at hindi kayo pababayaan ng Diyos. Tandaan nyo, may consequences ang bawat pagsuway na ginagawa natin sa Diyos. Ngayon dito na tayo sa chapter 3. Bago ulit natin makikita ang fully grown man na si Jesus Christ, mauuna muna nating makikita ang kanyang forerunner or herald na si John the Baptist. Tulad sa chapter 1 na nauna nating nakita ang kwento at kapanganakan ng forerunner ng Messiah, ganun din dito sa chapter 3 kung saan magsisimula na ang ministry ng Messiah. Mauuna nating makikita ang kanyang forerunner na magsisimula sa kanyang ministry. At ang ministry ni John the Baptist ay ang ihanda ang puso ng mga tao sa kanilang Messiah na si Jesus Christ. So simulan na nating himayin ang chapter 3. Sabi dito sa verses 1 to 2, Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, Herod being tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene. While Annas and Caiaphas were high priests, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. So tulad ng nasabi ko dati sa ating mga previous na pag-aaral, noong unang panahon ang madalas gamitin ng mga writer sa paglalagay ng date sa kanilang sulat or akda ay ang mga haring namumuno. Binanggit niya dito ang Roman Emperor noong time na isinusulat niya ito. And then ang governor ng Rome. Then yung mga kino-consider na parang hari, pero hindi naman sila talaga hari, okay, dahil under sila sa authority ng mga Romans. And lastly, yung kanilang itinuturing na high priest. So dalawang binanggit niya dito. Mamaya ipapaliwanag ko yun sa inyo kung bakit. So sa 15-year na pagre-reign ni Tiberius Caesar, ang ruler ng Roman Empire, nangyari ang event na isinulat ni Luke dito. At sinasabi ng mga scholars, ang 15th year ng pagre-reign ni Tiberius ay naglalaro sa 26 AD to 29 AD. Hindi sila sure sa year dahil kung ang pagbabasihan ay noong ginawa siya na co-regent ni Emperor Augustus ay AD 11 iyon. At ang ika-15th year ng pagre-reign niya ay AD 26. Kung ang pagbabasihan naman ay yung pagiging sole ruler or yung nag-iisa na lang siya na ruler ng Roman Empire na nangyari noong AD 14, ang 15th year ng pagre-reign ni Tiberius ay sa AD 29. Kaya nasa AD 26 to AD 29 ang event na isinulat ni Luke dito. But most scholars ay naglilin towards AD 26. Dahil sinabi ni Luke sa verse 23 na si Jesus Christ ay nasa 30 years old noong magsimula siya sa kanyang public ministry. Sa pakibasa, Kuya Gab. Now Jesus himself began his ministry at about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, the son of Heli.
Since napag-aralan natin sa chapter 2 na ipinanganak si Jesus bago mamatay si Herod the Great, which is 4 BC, kaya sa AD 26, nasa almost 30 years old na si Jesus Christ dito. So after i-introduce ni Luke ang Roman Emperor, he moves to the highest ranking local Roman authority, at yun ay si Pontius Pilate, who had been appointed the 5th governor of Judea by Tiberius from 26 AD to late 36 AD. So after noon, makikita naman natin ngayon yung mga Hudyo sa yung mga inano ni emperor, tinalaga niya na magro-rule sa mga Israelites sa kanilang mga lugar. So ito dito una ay si Herod Antipas yan, okay? Anak ito ni Herod the Great na nagpapatay sa mga bata noong ipinanganak si Jesus Christ. Yung tatay ni Herod Antipas ang nagpapatay sa mga 2 years old pababa. Okay, nung malaman niya na ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo na si Jesus Christ. He ruled as Tetrarch of Galilee from 4 BC, after mamatay ng kanyang tatay, to AD 39. It was Herod Antipas who imprisoned. Itong si Antipas na to, itong pinag-aaralan natin dito, siya ang nagpakulong at nagpa-execute kay John the Baptist and played a role in the unjust trial of Jesus Christ na makikita natin sa Luke 23 verses 7 to 12. So isa si Herod Antipas sa namumuno sa bansang Israel. Kapag sinabi kasing tetrarch, ang ibig sabihin niyan, the ruler of 1/4 of a region or province. So bali si Herod Antipas sa 4 na pinuno ng bansang Israel. Pero dito 3 lang ang makikita natin. Dahil yung 2 province hawak ni hawak ng kapatid niya na si Philip. Yan. Si Philip ay nagro-rule sa region ng Euterea and the region of Trachonitis. And then nag-rule siya from 4 BC to 34 AD. Ito ay sa northwest part naman ng Galilee, 2 regions ang hawak niya. Nung mamatay kasi ang kanilang ama na si Herod the Great, ang 3 anak ni Herod ang pumalit sa kanya sa pwesto, si Archelaus, Antipas at si Philip. Nakita natin kung saan nag-rule sina Antipas at Philip, pero hindi nabanggit dito si Archelaus dahil mabilis lang ang pagre-reign niya, dahil wala siyang kakayahan na mag-rule bukod sa brutal din siya. Kaya yung part niya ay ipinahandle sa Roman authority at isa doon si Pilate. Wala namang makukuhang information sa isa pang ruler na si Lysanias, Tetrarch of Abilene. And then after niyang binanggit ang mga local leaders, ang mga Jewish leaders naman ang binanggit niya. 2 high priest ang pinangalanan niya dito. Una si Annas, who was the high priest from AD 6 to AD 15. Until Roman removed him. But Jews still regarded him as priest and he kept the title. So bali hindi na si Annas ang kasalukuyang high priest dito, okay? Pero iyon pa din ang tawag sa kanya ng mga Hudyo. Parang katulad sa atin, yung mga dating mga presidente, di ba? Minsan tinatawag sila president pa rin naman, hindi naman sila tinatawag sa pangalan lang nila. Pag in-address nila, President Duterte, President Aquino, ganun, di ba? So ganun din dito kay Annas. Pero yung pag-address sa kanya bilang high priest ay hindi lang out of courtesy, kundi dahil siya pa din ang nire-regard ng mga Hudyo na pinaka-high priest nila. Para sa kanila, siya pa din ang high priest nila dahil nasa command ng Diyos sa Old Testament na ang high priest ay papalitan lamang kapag ito ay namatay na. Hindi pa siya namamatay pero pinalitan siya ng mga Roman authority dahil hindi nila ito mapasunod sa kanilang gusto. Ang pumalit sa kanya noong una ay ang kanyang mga anak at apo, pero hindi rin mapasunod ng mga Romano ang mga ito, kaya noong AD 18, inilagay ng Roman authority bilang high priest ay ang son-in-law niya na son-in-law ni Annas na si Caiaphas, who served as high priest from AD 18 to AD 36. So makikita sa book of Matthew and John na si Caiaphas ang kasalukuyang high priest sa time ni Jesus Christ at sa time ni John the Baptist na sila ay nag-start ang kanilang earthly ministry. Basahin natin. Makibasa, Kuya Briggs? Then the chief priests, the scribes, and the elders of the people were gathered together in the court of the high priest, who was called, ano po ito, Tita Grace? Caiaphas.
Caiaphas. Those who had taken Jesus led him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were gathered together. Nakita niyo dyan, siya yung high priest. At meron din sa John 8 and 13. Pakibasa, Ses. And led him to Annas first, for he was father-in-law to Caiaphas, who was high priest that year. Tingnan nyo, nung sa Book of John, dinala si Jesus Christ una, hindi man sa high priest nila, kundi kay Annas na mataas ang kanyang kumbaga mataas yung regard nila sa kanya, yung respeto nila kay Annas. So bago kay Caiaphas, nauna pa nilang dinala si Jesus Christ kay Annas. So all these indicators tells us that John started his ministry between AD 26 and 37. So doon naglalaro yung kanilang okay? Yung pagmi-ministry ni Jesus Christ at saka ni John the Baptist, nag-start yung kanilang nasa AD 26 to 37. Then sa last phrase ng verse 2, ang sabi dito, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. So sa wilderness, lumaki si John the Baptist, ang forerunner ni Jesus Christ. Sa wilderness siya nagstay para hindi siya ma-influence at makorap ng maling pamumuhay at turo ng mga religious leaders ng Israel. Napag-aralan natin, God called John the Baptist to ministry even while he was in the womb because he wanted John to be set apart from the word immediately. Kaya nga nasa tiyan pa siya ng kanyang nanay ay puspos na siya ng Holy Spirit. At ngayon, panahon na para gampanan niya ang role na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya naman the word of God came to John. Ibig sabihin, gagamitin siya ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita. Kaya simula na ito ng public ministry ni John. After years of isolation, John suddenly and dramatically reappears in the local towns around the Jordan River, preaching a need for repentance. Verses 3 to 5, and he went into all the region around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough ways smooth, and all flesh shall see the salvation of God. So makikita natin dito sa location na kung saan unang nagminister si John the Baptist, ang pagiging humble niya. Hindi siya nagminister sa temple or sa royal palace, but in the humblest of circumstances, which is in the wilderness. And he went into all the region around the Jordan. So pinapakita lang nito, God chooses the humble and the lowly. At ano naman ang ipinapangaral ni John? He is preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Itong message ni John of repentance and forgiveness ang siya ding pinipreach ng lahat ng totoong servant ni God mula noon hanggang sa ngayon. It is the good news that alone provides hope to a sin-cursed world because repentance is to change one's mind or purpose. Hindi lang intellectual decision ang pinag-uusapan dito, kundi may involved na pagbabago ng isip na naglilid sa pagbabago ng buhay or way of living. Familiar ang concept na ito sa mga Hudyo dahil inaaral nila yan sa Old Testament. Ang sabi ni Prophet Isaiah sa Isaiah 55 verses 6 to 7, pakibasa, Laika. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Siya'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit niya ang kapatawaran. Tignan niyo yung sabi niya sa verse 7, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama. Dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Yan ang isang halimbawa ng totoong repentance, ang tumalikod sa maling pamumuhay at magbalik loob sa Diyos.
Though familiar sa kanila, sa mga Hudyo ang concept na ito, hindi naman nila ito nauunawaan. Ang message of repentance ni John ay mas madaling maunawaan ng mga Gentiles, tulad natin, tayo mga Hentil, pero hindi ng mga Hudyo. Bakit? Dahil para sa kanila, chosen people sila, at ang iniisip nila, automatic ligtas na sila sa judgment ni God. Akala nila they could gain a right relationship with God by means of their own efforts. At iyon ay ang pagsunod sa kanilang sacrificial system. Making showy public display of giving to the poor. Kumbaga, pakitang tao ang pagbibigay nila sa mga mahihirap o yung pagtulong nila ay yung parang ipinapangalandakan, ipinapalam sa lahat. And then yung obvious na pagpipray and fasting nila para isipin ng mga tao na sila ay religious, na sila ay godly. Lahat ng ginagawa nilang ito will lead them to destruction. Ang sabi ni Jesus, ang mga taong ganito, yung nagtatry na gumawa ng work of righteousness or masave sa sarili nilang good works, ay mga hangal daw. Basahin natin. Pakibasa, Hana. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. So those counting on such self-righteous achievements to earn their salvation are foolishly building a house on sand that will be washed away by the flood of divine judgment. Ibig sabihin, akala nila ligtas sila dahil sa kanilang mga good works. Pero sa judgment day, makikita nila na kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Pero yung mga humble na tinatanggap na wala silang magagawa para iligtas ang kanilang sarili, dahil alam nila na sila ay makasalanan at tumaasa lamang sa grace ng Panginoon para sila maligtas, God will grant them righteousness para maging anak sila ng Diyos at makapasok sa kanyang kingdom. Tulad ng sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 3 verses 8 to 9. Pakibasa, Kuya Gab. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ and become one with him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with himself depends on faith. So lahat ng tao kailangan si Jesus Christ. Hindi lang yung mga mamamatay tao, magnanakaw, drug addict, prostitute, or yung mga gumagawa ng mga heinous crimes, kundi lahat tayo ay kailangan natin si Jesus Christ para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Nagsinungaling ka lang, ang katumbas niya na kaparusahan ay sa impyerno na. Dahil sinasabi sa James 2:10, for the person who keeps all the laws except one, isa lang daw ang hindi magawa, is as guilty as a person who has broken all of God's law. So isa lang ang hindi mo ginawa, 'di ba? Isa sa 10 commandments, ay huwag magsinungaling. Hindi mo lang natupad 'yon, hindi mo lang nagawa ang kumbaga nagsinungaling ka lang ng isa. Itong 10 na 'to ay nilabag mo na lahat. At katumbas nun ay punishment sa hell. So meron ba dito sa inyo na hindi nagsinungaling? Sa tingin ko, wala, di ba? At one point, at hindi lang yun at one point in our lives, tayo din ay may tuturing na mamamatay tao. Dahil ang sabi sa 1 John 3:15, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. And you know that murderers don't have eternal life within them. So hindi daw makakapasok sa karya ng Panginoon ang mga murderer. Kahit na ang ginawa mong pagpatay ay sa puso lamang. Kapag ikaw ay nagalit sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, or sa ibang tao, considered ka ng murderer at heart. At meron ba dito na hindi nagalit? Katulad ng tanong ko kanina. O sige, tanungin ko kayo. Meron ba dito sa inyo na hindi nagalit or nagsinungaling sa buong ilang taon pa lang kayo kasi mas bata kayo sa amin. Ako, aminado ako. Nagsinungaling ako at nagalit ako. So, na yon? 2 na sa 10 commandments ang nilabag ko doon. Ngayon, kayo mga bata, meron ba sa inyo na hindi nagalit at hindi nagsinungaling? Sinong gustong sumagot?
Wala po, Tita Grace, kasi wala naman pong perfect na tao. Tama, dahil lahat tayo ay pinanganak na may kasalanang mana. Kaya hindi natin magagawa na mamuhay na 100% perfect katulad ni Jesus Christ, okay? Si Jesus lang ang tao na nabuhay dito sa mundo na perfect dahil siya ay Diyos. Bukod sa siya ay tao, siya ay 100% God, okay? Saan ngayon ang destination ng tao na nagsinungaling or nagalit? Okay? Kung hindi niya tinanggap ang kabayaran na ino-offer ni Jesus Christ para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Sino ang gustong sumagot? Sa baba po, Tita Grace. Sa hell po. Saan yun, Brick? Saan yung ano na yun? Sa hell po. Sa hell, tama. Correct. Sa hell, ang kanyang destination. Kung hindi, nakita nyo, si Kuya Bricks, alam niya ang gospel. Okay? Alam niya na ang mga tao ay wicked. Alam niya na wala tayong righteousness na may ihaharap sa Panginoon at hindi tayo makakapasok dahil wala tayong righteousness na on our own. Kaya kailangan natin yung righteousness na ibinibigay ni Jesus Christ para ibalot niya sa atin at para makapasok tayo sa karya ng Diyos Ama. Or else, ang destination natin ay sa lake of fire. So, kailangang i-acknowledge ng tao na siya ay sinners para tanggapin niya si Jesus Christ as his personal Lord and Savior of his life. Dahil kung iniisip mo na hindi ka naman makasalanan, hindi mo iniisip na kailangan mo ng Savior. Kaya yung mga self-righteous, tinatawag yun ni Jesus Christ na self-righteous, okay? Kaya yung mga self-righteous, saan ang punta nila? Sa lake of fire. Dahil iniisip nila, banal na sila at hindi nila kailangan ng Savior. I hope hindi tayo ganon, okay? At iyon ang mahirap. Iyon ang mahirap gawin ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, sila ay kumbaga na ano sila natanim sa kanila yung pagiging chosen people. Jewish people were caught up in a system of work, righteousness. Akala nila maliligtas sila sa apoy ng impyerno by keeping the law, observing the traditions, and performing the rituals. At walang makaka-perfect sa pagtupad ng mga ito. They keep on sinning, kaya naman patuloy ang pagsasacrifice nila. But then God provide a solution for this problem at yun nga, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak who takes away our sins, yun ay kung sasampalataya ka sa kanya. Walang magiging perfect dahil sa paggawa ng mabuti. Kaya si God na ang gumawa ng way para sa ating kaligtasan. Ang problema, hindi makita ng mga Hudyo na sila ay mga sinners dahil mga self-righteous nga sila. Pero ang totoo, spiritually bankrupt ang karamihang Hudyo at kailangan din nila ang ipinapangaral ni John the Baptist na repentance para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Dahil ang kaligtasan ay sa Panginoong Hesus lamang. John was calling on the people of Israel to turn from their sin and embrace the Messiah. Because repentance is at the heart of the gospel message. Salvation is granted only to those who repent of their sin and acknowledge Jesus Christ as the only Savior and Lord. Nasa Acts 4:12 yan. Walang forgiveness and grace kung walang repentance na mangyayari. The Jews must repent and be baptized by John, katulad ng mga Gentiles to prepare their hearts to receive Messiah's kingdom. So dito na tayo sa verses 4-6. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough ways smooth. And all flesh shall see the salvation of God. So pinag-aralan na natin ito dati na nakaprophesy sa Old Testament na bago ang pagdating ng Messiah, darating muna ang kanyang forerunner or herald para ihanda ang puso ng mga tao sa kanilang Messiah. Nasa Isaiah 40 verses 3-5 yan. Pakibasa, Kuya Bricks. A voice of one crying out, prepare the way of the Lord in the wilderness, make a straight highway for our God in the desert. Every valley will be lifted up, and every mountain and hill will be leveled. Level po ba, Tita Grace? Oo.
The uneven ground will become smooth and the rough place a plain, and the glory of the Lord will appear, and all humanity together will see it, for the mouth of the Lord has spoken. So 700 years after may sulat ang propesiya ni Isaiah, ngayon ito ay nagkaroon na ng katuparan. Makikita na itong pangyayaring ito ay continuation sa pangako ng Diyos sa mga tao niya sa Old Testament. If the Jewish people were to accept John the Baptist as a prophet of God. John perfectly fulfilled this prophecy. He was the voice crying in the wilderness, kung saan siya lumaki at tumira at kung saan siya unang nag-minister. In keeping with his role as Messiah's forerunner, John called on the people to make ready the way of the Lord, to make his paths straight. Inihahanda niya ang puso ng mga tao para sa pagdating ng Messiah. At yung mga taong totoong nagrepent at nagbalik loob sa Diyos, they shall see the salvation of God. Ibig sabihin, sila ay maliligtas sa apoy ng impyerno. Then he said to the multitudes that came out to be baptized by him, "Brood of vipers, who warn you to flee from the wrath to come. Therefore, bear fruits worthy of repentance, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire." Napaka-harsh ng ng rebuke niya na to. Ang isang legitimate na dahilan kung bakit nagre-repent ang mga tao ay dahil sa takot nila sa wrath ni God. Takot tayo sa eternal consequences, which is the lake of fire. At dito, may kasamang warning sa papalapit na judgment ni God ang message ni John sa mga crowd. Hindi nagpatumpik-tumpik si John dito sa pagsasalita. Siya ay bold and straightforward. Dahil hindi lahat ng nandito sa Jordan River ay totoong tinatanggap ang message ni John. Yung iban, dahil curious lang sila sa nangyayari. Kumbaga, parang sa atin nakikiyosyoso, ganun. Yung iba naman, gusto lang malaman para saan ba ang ministry niya. John decided to characterize the crowds as a brood of vipers. Sino ang pinapatungkulan niya dito? Makikita sa book of Matthew na ang mga self-righteous religious leaders ng Israel ang tinutukoy niya dito. Sila yung ina-address niya, okay? Pakibasa, Ses. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseyo at mga Saduseyo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakataas kayo sa parusa ng Diyos? Yung mga Pariseyo dyan at saka Saduseyo, mga religious leader ng Israel yan, okay? So bakit niyan tinawag na vipers or lahi ng mga ulupong or ahas ang mga leaders ng Israel? Ang mga vipers ay nasa family ng mga snakes. At ang mga vipers ay may nakakamantay na kamandag. Isa ito sa 9 world's deadliest snakes. And according to Britannica.com, the so-skilled viper may be the deadliest of all snakes, since scientists believe it is to be responsible for more deaths than all other snake species combined. Its venom, however, is lethal in than 10% of untreated victims, but the snake's aggressiveness means it bites early and often. So John boldly called the religious leaders deadly sons of serpents, na inulit ni Jesus Christ sa Matthew 12:34, "Brood of vipers, how can you speak good things when you are evil? For the mouth speaks from the overflow of the heart." Sa time ni John the Baptist at ni Jesus Christ, kabilang ang mga Pharisees at Sadducees sa mga religious leaders, tulad ng sabi ko kanina. The Pharisees were the law keepers and promoters of tradition, and the Sadducees comprised the wealthier ruling class. Si Apostle Paul ay dating Pariseyo at usually sa grupo naman ng mga Sadducees nagmumula ang high priest. Over the centuries, itong dalawang grupo na ito ay corrupt, legalistic, hipokrito,
and eventually sila din ang responsible sa pag-crucify kay Jesus Christ. Kaya naman John and Jesus labeled them as brood of vipers because viper was seen to be an evil creature. Yung venom nito ay nakakamatay at meron siyang skills na magtago sa mga bushes or mga tuyong dahon or twigs. Kaya naman madalas masurprise ang victim nila dahil hindi sila nakikita. Ganito yung kumagat kay Apostle Paul sa Acts 28:3 na nagtatago sa firewood. Sa Book of Genesis na pag-aralan natin doon, na ginamit ni Satan ng isang ahas upang i-deceive si Eve at ma-fall sa kasalanan ang buong human race. Kaya for John the Baptist to call the Pharisees and Sadducees brood of vipers, pinapakita nito na ang mga religious leaders ng Israel ay may satanic characteristic. At sinabi mismo ni Jesus Christ yan sa John 8:44 patungkol sa mga religious leaders at mga Hudyong hindi naniwala sa kanya. Basahin natin. Pakibasa, Laika. Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kapag ang ginagawa mo ay taliwas sa kalooban ng Diyos, then ang sinusunod mo ay ang kalooban ng diablo na kilala na old serpent sa Bible. Kaya noong tawagin ni Jesus at ni John the Baptist, ang mga leaders na ito na vipers, they were pointing out that these men were deceitful, dangerous, and wicked. Deceitful in that they were hypocrites. Makikita yan sa Matthew 23:15. Dahil mga hipokrito sila, kaya naloloko nila ang mga tao. Akala ng mga tao talagang godly men sila, kaya sumusunod sila sa kanila. Dangerous in that they were blind leaders of the blind. Dahil nga naloloko nila ang mga tao, kaya napapasunod nila ang mga ito sa paraan na gusto nila at yun ay taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang nangyayari, madami ang napahamak ang kaluluwa sa impyerno ng dahil sa kanila. Dahil mga bulag sila sa katotohanan. At kung bulag sa katotohanan ang naglilid sa iyo, parehas kayong mabubulag sa katotohanan at mahuhulog sa hukay. Ibig sabihin mahuhulog sa impyerno. And they were wicked in that their hearts were full of murder. Sila ang pasimuno sa pagpatay kay Jesus Christ dahil hinikayat nila ang mga tao na piliin ng sangkriminal na si Barabas over sa anak ng Diyos na si Jesus Christ. Ang tanong ngayon, meron pa bang ganito sa panahon natin ngayon? May makikita ba kayong mga leaders na ganito ngayon? Mga religious leaders na deceitful, dangerous, and wicked sa panahon natin ngayon? Applicable ba ito sa panahon natin ngayon? Sinong gustong sumagot? Nakita nyo, ganito kasama ang mga religious leaders ng Israel. Katulad ng kanilang amang si Satan, kaya sila tinatawag na vipers. Ngayon, ang tanong ko, sa tingin nyo, meron pa ba, ito ba ay applicable pa sa panahon natin ngayon? May mga religious leaders pa rin ba na ganito? Na dinideceive ang mga tao? Na sila ay blinded sa katotohanan, kaya dangerous sila dahil nangangaral sila ng salita ng Diyos, kine-claim nila na sila ay servant ni God, pero ang totoo, servant sila ni Satan, mga wicked sila, dahil nga sa kanilang ginagawa, maraming namamatay na napupunta sa impyerno. Meron pa ba? Sinong gusto sumagot? Ako po, Tita Grace, pero hindi po ako sure, Tita Grace, pero sa tingin ko po, Tita Grace, wala na po. Wala. I think- Wala na ba? Ano sa tingin mo, Briggs? Hindi ko pa alam, Tita Grace, kasi feeling ko po may mga iba pa rin pong mga tawag po doon, Antichrist. Ganun po. Oo, meron pa. Talamak pa rin ang mga ganito, deceitful, dangerous, and wicked na mga nagsiserve, kunyari, sa Panginoon. Okay? Tandaan nyo, kung hindi biblikal ang itinuturo ng isang minister, kahit sabihin niya na siya ay pari, kahit sabihin niya na siya ay pastor, kahit sabihin niya na siya ay kung ano man ang tawag sa kanya, okay? Kahit na sabihin mo bishop pa siya, pope pa siya, or ano man ang itawag sa kanya. Kung hindi biblikal ang itinuturo at hindi nyo nakikita sa Bible,
hindi walang Bible verses or walang supporting verse sa kanyang or out of context ang kanyang sinasabi, then hindi siya totoong galing sa Panginoon. Ang message niya ay hindi galing sa Panginoon. Siya ay nangdideceive ng tao. Okay? At ang mangyayari sa mga nadeceive niya, ito ay sa lake of fire ang destination nila. Kasi syempre bulag ang naglilid. Kapag bulag ang naglilid sa kanila, bulag din ang mga followers. Ganun lang yun. Kung ang sinusunod mo ay bulag, ikaw din ay mabubulag sa katotohanan. Yun ang sinasabi dito. Meron pa rin ito. Marami pa nga. Sa totoo lang, ang pinakatotoong nagpapahayag ng salita ng Panginoon ay ang mga Kristiyano, yung mga totoong Kristiyano, okay? Biblical Christianity. Hindi dahil sa sinasabing Christian, okay? Dahil hindi lahat ng nagsasabing Christian ay totoong Christian. Yung mga sumusunod lamang sa Bible. Dahil ang highest authority ay ang Bible. Kung hindi at wala sa Bible ang ipinapangaral at kung out of context ito, then ito ay hindi galing sa Panginoon. Okay? Tandaan nyo yan. Ben, So, madadagdag ako. Sige. Dagdag ka na. Sige. Ito, makikita natin na hindi lahat ng nagsasabing Christian sila or hindi lahat ng nagsasabing nagsaserve sila ay mga totoong Christians. So ito, mga bata, tignan natin yung sinabi ni Jesus Christ dito sa mga Pharisees, yung mga religious leaders nila. Kasi alam nyo sa pag-aaral nyo na itong mga Pharisees, Sadducees, yung mga priest dito sa Israel during this time, sila ay mga religious leaders, sila yung nag-i-interpret ng law. Sila yung may authority pagdating dito sa scripture. Pero anong sabi sa kanila ni Jesus Christ? Kung may Bible kayo, buksan nyo sa Matthew 7, chapter 7, verse 21 to 23. Anong sabi ni Jesus Christ sa kanila? Dito sa mga religious leaders, ito yung mga leader ng Israel. Ang sabi niya sa kanila, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. So makita natin, sila parang ginagawa lang nila yon out of tradition, nakasanayan na nila. Tapos sabi niya dito ni Jesus Christ sa kanila, on that day, many will say to me, Lord, Lord. Ito sa judgment day, ito sinasabi ni Jesus Christ. On that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, drive out demons in your name, and do many miracles in your name? So ano kine-claim nila dito? Lord, nagsiserve ako sa inyo. Nakakapagpaalis ako ng mga demons sa pangalan nyo. Nakakagawa ako ng miracles dahil sa pangalan nyo. Ito yung kine-claim nila, yung mga works nila. Puro good works to. Tapos ang sabi sa kanila ni Jesus Christ, dahil ito yung sinusumbat nila kay Jesus Christ during this sa judgment day, dahil sisintensyahan na sila Ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, then I will announce to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin ni Jesus Christ dito, wala akong personal relationship sa inyo. Hindi nyo ako itinuring na inyong Diyos. Dahil nagre-rely kayo dito sa mga ginagawa nyo at hindi sa ginawa ko sa cross. Ito yung gustong sabihin sa kanila. Dahil puro nakita nyo dito, hindi nila binanggit dito na na-save sila dahil naniwala sila kay Jesus Christ, dahil meron silang faith kay Jesus Christ. Ang sinasabi nila dito, Lord, ginawa namin to. Lord, ginawa namin to. Ibig sabihin, wala silang personal relationship sa ating Panginoon. Ano sabi sa kanila? I never knew you. Depart from me, you lawbreakers. So makita natin dito na hindi porke nagpo-profess ka ng sinasabi ng isang tao na Christian siya, na ganito may mga ginagawa siya, is automatic na siya ay totoong Christian at nasa kanyang Holy Spirit. So tanging ang Diyos lang ang makakakita ng puso niya kung ang mga ginagawa niya ay out of gratitude dahil siya ay isang saved Christian, dahil may Holy Spirit siya, or ginagawa lang niya yon para makaipon ng good works dahil para sa judgment day, ang dami kong good works. Sigurado ako makakapasok ako sa kingdom. So mali.
Mali ang ginagawa ng mga religious leaders na to at hindi ito during Jesus time. Hindi lang to during Jesus time. Nandito pa rin yan. Marami pa rin ang gumagawa niyan na okay gumawa pa. Lahat ng religion, Lahat ng actually, religion, except sabi, Christianity. Subukan niyo magtanong. Subukan niyo magtanong. Paano kaya ang isang tao makakapasok sa kaharian ng Diyos? Subukan niyo lang magtanong sa mga kaibigan niyo o kung sino man na kakilala niyo. Oo. Paano kaya? Siguro ano sa tingin niyo? Paano tayo makakapasok sa kingdom once na mamatay tayo? Ano sasabihin nila? Sigurado yan. Kailangan ka gumawa ng mabuti. Kailangan maging mabait ka. Kailangan mag-ano ka, yung good, yung kawang gawa, yung mag-donate ka, yung mga ganyan. Pero hindi yung kabaliktaran yan yung sinasabi ng Bible. Dahil pag yan ang ginawa mo, good works, pagdating mo dun sa heaven, para mong binabribe ang Diyos. Ay, ginawa ko to, kailangan mo akong papasukin. Ginawa ko to, kailangan mo akong papasukin dyan. Di ba? So parang hindi by gratitude ang ano natin ang approach natin pag ginagawa natin to. Gumagawa tayo ng mabuting gawa dahil yun ay resulta ng ating pagkakaling. Okay? So yun, at marami pa sinabi si Jesus Christ dito sa mga religious leaders na to, sa mga Pharisees. Sinasabi nila na woe to you, you hypocrite. Sinabi niya yan sa Matthew 23 yan. Na kayo mismo hindi kayo makakapasok, malabong makapasok kayo sa kingdom. Pero ang mas masakit ang ginagawa nyo, ipine-prevent nyo pa. You are preventing other people to enter the kingdom dahil sa mga tinuturo nila. So kailangan, since kayo, mga bata kayo, importante na maintindihan nyo ang scripture. Dahil pag hindi nyo naintindihan ng scripture, para kayong mga followers ng mga religious leaders, katulad ng time ni Jesus Christ, sunod lang kayo ng sunod. Dahil hindi nyo alam ang Bible. Totoo. Yes, So yan amen. ang pinaka-importante, katulad ng mga Berean, yung mga believers dito sa Berea na pinuntahan ni Apostle Paul. Sila, pumunta sila Apostle Paul doon para mag-preach, para i-preach yung gospel. So, tinanggap sila ng malugod nitong mga Berean Jew. Pero, pagkaalis nila Paul, anong ginawa nitong mga tao, ng mga Hudyo na to, ng mga believer? Binuksan nila ang Bible. Tinignan nila, i-double check nila, tama ba ang sinasabi ng mga tao na to? So, ganun dapat ang maging attitude natin. Hindi tayo basta pupunta makikinig at tapos paniniwalaan natin. Amen. So hindi dapat gano'n, no? Kailangan bata pa lang kayo maintindihan niyo na kung ano sinasabi ng Bible para hindi kayo madala ng mga false teaching. Okay? So yun lang muna, Be. Okay, thank you, Brother Vincent. Buti nandito si Brother Vincent, di ba? Napakaganda ng kanyang insight. Sa susunod, siya naman ang magtuturo sa inyo, kids. So, yun nga, di ba? Yung tulad ng sabi ni Tito DJ nyo na hindi sa mabubuting gawa tayo ay maliligtas, kundi sa grasya ng Panginoon. Yun ang sinasabi sa Ephesians 2 verses 8 to 9. Okay? For by grace you have been saved through faith, and this is not by yourself, it is a gift of God, not so that no one may boast. So, di ba? Yun ang sinasabi nung Ephesians 2 verses 8 to 9. So ngayon, after silang tawaging vipers ni John, ang sabi niya sa kanila, who warn you to flee from the wrath to come. Sinabi din ni Jesus yan sa kanila sa Matthew 23:33. Snakes, sabi niya. Sons of vipers. Di ba napakatindi ng ni Jesus Christ sa kanila? How will you escape the judgment of hell? Dito talagang diretsa ang ni Jesus sa kanila. Yung mga farmers noon at ngayon, madalas yan magdapog, kung alam niyo yung word na magdapog, or magsunog ng mga tuyong mga sanga or dahon or natutuyong damo para sa paghahanda sa susunod na pagtatanim. At madalas may nagtatagong ahas sa kanilang mga lungga ang lumalabas para makatakas sila sa apoy. The snakes would slither away from the flames, but madalas kaysa hindi sila nakakaligtas sa apoy. So snakes fleeing the fire was a common sight sa time ni John and ni Jesus Christ. Kaya sa pagsasabi ni John dito na, who warn you to flee from the wrath to come? Gustong ipaalala sa kanila ni John na katulad ng mga snakes na nagtatry makatakas sa mainit na apoy pero hindi nagawa, ganon din sila na gustong tumakas sa apoy ng impyerno. Ang judgment ni God sa mga wicked na hindi tinanggap ang ginawang pagbayad
ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa kanilang mga kasalanan at nag-rely sa kanilang mga sariling mabubuting mga gawa, which were not at all honest or good sa paningin ni God, ay hindi makakatakas sa wrath ni God, which is the lake of fire. So dito, John is asking the religious leaders who warned them. Yung sarcastic tone ni John dito, indication ito na alam niya na nandoon ang mga ito hindi dahil sa udyok ng Holy Spirit para sila mag-repent at magpabaptize. Dahil ang mga taong genuine ang motibo sa pagpunta kay John ay ang mga taong binago ng Holy Spirit ang puso para tanggapin nila ang Messiah. Itong mga religious leaders na ito, akala mo interested sila, no? So dahil nandun sila pinapanood nila si John, pinapakinggan nila. Akala mo interested sila sa ginagawa ni John, pero ang totoo, alam ni John ang totoong motibo nila. He knew their motives weren't pure. They were there to check out John and what he was saying. Open rebuke ito sa kanila ni John para maging aware sila sa kanilang wickedness at magrepent. Pero ang gusto ni John ay totoong repentance at hindi lang pakitang tao or para lang hindi sila mapunta sa impyerno kaya magre-repent sila kunyari pero wala namang pagbabago ng buhay. In fact, indirectly parang sinabi ni John na walang pagkilos ang Holy Spirit sa kanila. Kumaga walang nangyaring pagkilos ng Holy Spirit sa buhay ng mga ito. Kung titignan natin ang next statement ni John. Sabi niya, therefore, bear fruits worthy of repentance. Shallow and superficial repentance is not repentance at all. If you were not interested in changing your lifestyle and turn to the ways of God, then walang totoong repentance na nangyari. Yung genuine repentance ay makikita sa changed attitudes and behavior. Ngayon, kung sinabi mo na ikaw ay nag-repent at follower ka ni Jesus Christ pero walang nabago sa'yo, baka katulad ka lang ng mga religious leaders na ito. Kaya John challenge these leaders, ganun na din sa lahat ng taong nandoon sa Jordan River, na makikita natin sa verses 10 to 14 na all manner of society are there in the Jordan River. John challenged those coming to be baptized to bear fruits in keeping with their professed repentance. Ipakita daw ang bunga ng totoong repentance na ginawa nila. Ganyan din ang sinabi ni Apostle Paul sa mga taong tinuturuan niya. He also challenged people to prove the reality of their repentance. Sabi dito sa Acts 26:20, pakibasa, Hannah. I preach first to those in Damascus, then in Jerusalem, and throughout all Judea, and also to the Gentiles, that all must repent of their sins and turn to God, and prove they have changed by the good things they do. So nakita niyo, sabi niya, patunayan ito na ang totoong repentance ay may pagbabago sa pamamagitan ng good things na kanilang ginawa o gagawin. Okay? Yun yung patunay na meron talagang nangyaring repentance sa kanila. Dahil ang totoong repentance ay nagmumula sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay nito sa tao. Inilalagay ng Holy Spirit ito sa puso natin para tayo magrepent. Okay? Yan ay makikita natin sa Acts 11 verse 18. Pakibasa, Kuya Gab. When they heard this, they became silent, and they glorified God, saying, "So then, God has given repentance resulting in life, even to the Gentiles." Nakita niyo, sabi niya dito, kung gayon, ang mga hentilman ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. And then sa 2 Timothy 2, verses 24 to 25, pakibasa, Kuya Briggs. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat. Mahusay magturo at matiyaga. Mahinaon niyang tinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi, malikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. So kung tayo daw ay mabuti ang pakikitungo sa ibang tao, sabi niya, perhaps God will grant them repentance. Diba? Leading them to the knowledge of the truth. So napakaganda na verses ito na patunay na even yung pagrepent natin, ito ay kilos ng Panginoon. Nilalagay niya to sa ating puso, okay? Para tayo ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Dahil nga ang unang gagawin dyan,
Di ba? Paano ba ang ginagawa para tayo mag-repent? Ang Diyos ang nag-grant na toong repentance sa tao sa pamamagitan ng Holy Spirit na nagbabago ng puso natin. Yan ay makikita natin sa Ezekiel 36 verses 26 to 27. Pakibasa, Ses? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Nakita nyo? Bibigyan ka ng bagong puso. Nang sa ganun, yung puso mo ay magkaroon ng ng pagsunod. Matuto siyang sumunod sa mga panuntunan ng Panginoon. Dahil ang puso natin ay puso siyang bato. Ibig sabihin, hindi niya naririnig ang salita ng Panginoon dahil dead in spirit nga tayo, di ba? Kaya nga bibigyan niya rin tayo ng bagong espiritu. At ang kanyang espiritu ay mananahan sa atin upang matulungan tayo na makalakad ayon sa panuntunan ng Panginoon. Kaya yung repentance, yung paghingi natin ng tawad, yung ating salvation, lahat yan ay galing sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng i-claim ng tao na dahil sa aking ginawa, dahil sa aking ganito. Kung makikita nyo lahat, ang ating kung paano tayo sinave ng Panginoon, ito ay galing lahat sa Kanya. Siya ang nag-initiate lahat. At alam nyo ba, kapag totoo ang nangyari na repentance, ang magiging result niyan ay transformation of life. Na sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. This means that anyone belong to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun. Hindi naman ikaw ay yung hindi naman yung parang literal na totoo na bagong ka na. Ibig sabihin, yung buhay mo kasi ay nagiging nabago na siya. Unti-unting nagbabago yung pamumuhay mo. Kaya kung totoong nagrepent kayo, may makikita ang pagbabago sa inyo ang mga tao sa paligid nyo. At kayo mismo, makikita nyo din yun. Ay parang hindi na katulad ng dati parang gano'n. Uy, hindi na ako palamura ngayon. Gano'n. Kaya Uy. nga, Ben, ko lang. Kaya Sige. yan yung tinatawag na born again. Oo, yan yung born again. Dito maiintindihan nyo na kung ano ba talaga yung born again na tinatawag. Ito kasi dahil binago na kayo eh. 'Di ba? Sabi dito kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, new creation ka na. Parang panibago ka na iniluwal sa mundo. That is being born again. Okay? Panibagong tao ka na, hindi na ikaw yung dati na tao na palamura, 'di ba? Palagi ka nagsisinungaling, palagi kang sumusuway sa mga magulang mo. So hindi na ikaw 'yun. Bigla na lang mapapansin niyo 'yan na parang may nagbago. Hindi ko na gusto yung dati kong mga ginagawa. Parang pag nagsinungaling ka, sumagot ka sa mga magulang mo, parang nako-convict ka, para yata mali yung ginawa ko. May mga ganong pagbabago. Kasi you have been born again. Yan ang ibig sabihin na ikaw ay nagkaroon ng panibagong katauhan. At yan nga sinasabi sa John 1 na you were born not out of flesh, not out of blood, but born of God. Dahil ang Diyos ang may kagagawan kung bakit ka nagkaroon ng panibagong buhay or yung panibagong na born again ka. Okay? So tapos idadagdag ko lang kanina yung ang iniisip kasi ng maraming tao na God is love, natatapos doon. Pero nung nakita nyo kanina, 'di ba? Kung sinabi ni Jesus Christ sa mga religious hypocrites na mga leader nila. Nakikita natin yung other side ng ating Diyos na hindi lang siya all-loving. Nagagalit siya. Pero bakit, di ba sabi, pag nagalit ka sa kapwa mo, para ka nang pumatay ng tao, kasalanan yun. Ibig sabihin pa, nagkasala si Jesus Christ. Di ba? Hindi niya ba naitatanong yun? So hindi. Kasi ang galit ni Jesus Christ dito, righteous anger. So meron palang ganun. Nagagalit siya, hindi dahil galit na galit siya sa puso niya, gusto niyang pumatay, hindi ganun. Nagagalit siya dahil sa kasalanan. Ito ang effect ng kasalanan sa tao. Righteous anger to dito sa mga religious leaders na dinadala ang mga tao sa impyerno dahil sa kanilang maling turo. Dahil bulag sila sa katotohanan. Kaya nagagalit si Jesus Christ dito. Okay, so hindi natin po pwedeng sabihin God is love tapos period. Hindi ganon. God is love and just. Hindi siya po pwedeng magbulag-bulagan sa mga mali
sa kasamaan na nangyayari na nakikita niya. Okay? So hindi po pwedeng God is love lang. Kailangan may punishment sa mga kasalanan na gawa ng tao. May consequences ang mga ginagawa nating kasalanan. So doon nagagalit ang ating Panginoon. Tulad ng isang example, nung pagpasok niya, yung triumphal entry niya sa Jerusalem, pumunta siya. Pagpunta niya sa temple, anong ginawa niya? Hindi ba tinanggal niya lahat, inalis niya lahat, ikinalat niya lahat ng mga paninda doon. Ipinaalis niya lahat, ipinakawalan niya yung mga animals na ibinebenta doon para sa sacrifice. Bakit? Nagagalit pala dahil yun ay place of worship. Hindi yun tiyangge. Hindi yun ang role ng temple. Kaya yun, isa pa yun, righteous anger yun. Dahil binabastos nila yung tahanan ng Diyos. Kaya siya nagalit. Okay, so yun muna. So ang gusto ko lang i-point out na hindi dapat na ma-focus lang ang conception natin kay God na God is love. God is also just. Huwag natin kakalimutan yon. Pag may ginawa kang kasalanan, huwag mo sasabihin God is love. Papatawarin ako ng Panginoon. Gumawa ka na ng kasalanan, God is love. Tatanggapin niya lahat. No. Every sin na ginawa mo, meron niyang kaparusahan, merong consequence yan. Doon papasok yung pagiging just ng ating Diyos. Okay? So yun muna, Be. Just, ibig sabihin, fair siya, okay? Pinapatawan niya ng parusa ang bawat kasalanan. Kaya nga, doon papasok naman ang pagiging savior ni Jesus Christ. Kung ikaw tinanggap mo ang pagbabayad ni Jesus Christ sa lahat ng iyong kasalanan, past, present, and future, then malinis ka nga harap sa Panginoon at wala ng condemnation na sinasabi sa Romans 8:1. There's no condemnation to those who love God, di ba? Yun yung mga pinili ng Panginoon. Tayo ngayon, wala nang condemnation sa atin kapag tinanggap mo yung binigay na sacrificial, yung ginawa ng Panginoong Yesus na sakripisyo sa cross. Ngayon, kung hindi mo tinanggap yun, sa'yo ipapataw yung judgment, yung punishment na nararapat para sa mga ginawa mong kasalanan. Mula noong unang-una pa na nagkaroon ka ng muwang, hanggang doon sa mamatay ka na i-judge lahat yun ng Panginoon. Napakarami nun, di ba? Kaya kailangan ng bawat isa ang Savior. Kailangan maunawaan nila na walang matuwid kahit isa na sinasabi sa Romans 3 verses 9 to 10. No one is righteous, not even one. Wala kahit isa sa atin. Okay? Sige. Na hindi ibig sabihin na napatawad na lahat ng kasalanan natin, past, present, and future, ibig sabihin hindi na tayo magkakasala. So hindi ganun. Nagkakasala pa rin tayo, pero this time yung mga nagagawa nating kasalanan, parang nako-convict na tayo. At gagawin natin yung best natin para hindi na maulit. Yun ang kaibahan. Ang taong walang Holy Spirit, ang taong hindi Christian, gagawa siya ng kasalanan tapos walang conviction. Parang wala lang. Ang taong may Holy Spirit, pag nakagawa siya ng kasalanan, mako-convict siya. At gagawin niya ang lahat, pipilitin niya ang lahat. Maglalaban yan, yung flesh mo at saka yung spirit mo. Maglalaban yan. Gagawin niya ang lahat para hindi na maulit yun. May pagsisisi. Every time na nakakagawa ang isang totoong Kristiyano ng kasalanan, magsisisi yan. So yun ang pagkakaiba ng isang totoong Kristiyano at yung mga hindi totoong Kristiyano. Okay? So magkakasala pa rin tayo kahit tayo mga Christians na. Pero yung kasalanan na yun, hindi natin isasabuhay. Hindi natin gagawin araw-araw. Okay? Malinaw? O sige, yun muna. Hindi natin siya gagawing lifestyle, okay? Katulad ng yung iba, yung mga non-believer, anong ginagawa nila? Nagkakasala sila at umaamin lang sila sa kanilang kasalanan kapag sila ay nahuli. Okay? Nahuli siya. Natural. No choice na siya. Na-corner siya. Aamin siya ngayon. Patawarin mo ko. Nagawa ko to. Pero kung hindi siya nahuli, hindi. Patuloy pa rin siya. Tayo, kahit mahuli man tayo or hindi, ihingi tayo ng tawad. Magre-repent tayo. Bakit? Dahil nakokonsensya tayo na binabagabag tayo dahil alam natin na ang ginawa natin ay sa Panginoon, kumbaga hindi napi-please si God dun sa pamumuhay natin, sa ginagawa natin. Ire-rebuke niya tayo. At kung ikaw na Kristiyano ay patuloy na gagawin ng paglabag sa salita ng Panginoon, may
may parusang naghihintay sa'yo, may palo. Yun ang sinasabing discipline sa Hebrews 12, na dinidisiplina ng Panginoon ang lahat ng kanyang anak. Okay? Kaya ngayon, kung totoong anak ka niya at ikaw ay namumuhay sa kasalanan, didisiplinahin ka niya. Dahil sabi niya, kung halimbawa, sinasabi mo, kiniklaim mo, Christian ka, pero walang disiplinang nangyayari sa'yo, kahit ikaw ay namumuhay sa kasalanan, then baka pala, ikaw ay ampon, sabi nga doon sa ano. Dahil lahat ng totoong anak ay dinidisiplina ng magulang. Alam nyo yan, dahil kayo ay dinidisiplina ng mga magulang nyo. Kaya alam nyo na ang bawat, kapag tayo ay sumobra na, alam nyo yun, yung parang naging lifestyle na natin itong pagkakasala, may nakaakibat na discipline, or may naghihintay na discipline sa atin, okay? Maaari tayong disiplinahin ng Panginoon. Pero hindi naman ganun lagi. O baka magano kayo, ay nakaano ako ngayon. Hindi naman brutal ang Panginoon, hindi siya, ang tawag doon, yung parang, ang tawag doon, be? Yung mabilis siyang magano, yung parang, ay, gumawa ka ngayon, papaluin kita. Hindi ganun, okay? Hindi siya katulad ng mga earthly parents. Dahil more on grace ang Panginoon. Kung ikaw, i-admit mo yung kasalanan mo, talagang totoo sa puso mo, na nag-aano ka, na humihingi ka ng tawad sa Kanya, patatawarin ka niya. Pero syempre, yung consequences ng paggawa mo ng ng hindi tama, nandun pa rin yun. Hindi mawawala yun. Dahil ikaw ang gumawa nun eh. Part yun ng consequences ng paglabag mo sa Kanya. Okay? So ngayon, after ni-rebuke ni John ang mga Jewish leaders, tinuloy pa niya. Sabi niya sa kanila, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. Alam ni John na ang pinangahawakan ng mga Hudyo sa kanilang hope of salvation ay ang pagiging descendant nila kay Abraham. Dahil nga chosen nation sila. Sa kanila ibinigay ni God ang promise blessing, sa kanila ibinigay ang oracle ni God or yung salta ng Diyos, sa kanila din ibinigay ang mga covenants, at sa kanila nagmula ang father of all nations na si Abraham. Kaya naman pinanghawakan nila ang pagiging anak ni Abraham bilang access sa kingdom ni God. Ganyan ang sinabi ng ilang proud Jews kay Jesus Christ noong nire-rebuke niya ang mga ito dahil sa hindi nila paniniwala sa Kanya at pagnanais na patayin siya. Basahin natin. Pakibasa, Laika. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. So nakita nyo, proud sila dun sa na sila ay galing sa lahi ni Abraham. But remember this, okay? Tandaan niyo to mga kids. Salvation is individual, not corporate. Kaya nga Jesus challenged those who claim to be Abraham's children, if you were really the children of Abraham, you would follow his example. Ang sabi ni Jesus sa mga nagkiklaim na anak sila ni Abraham. Anong ginawa ba ni Abraham na dapat nilang i-follow? He trusted the Lord for his salvation. Kaya nga tinawag si Abraham na father of faith. Sabi nga ni Apostle Paul sa kapwa niya mga Hudyo, dito sa Romans 2 verses 28 to 29, pakibasa, Hana. For you are not a true Jew just because you were born of Jewish parents or because you have gone through the ceremony of circumcision. No, a true Jew is one whose heart is right with God. And true circumcision is not merely obeying the letter of the law, rather it is a change of heart produced by the Spirit. And a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. Tapos meron pa sa Galatians 3 verses 7 to 29. Pakibasa, Kuya Gab. The real children of Abraham, then, are those who put their faith in God. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. So if you belong to Christ, you are Abraham's descendant. Hindi yung physical race ni Abraham, okay? At hindi rin ang physical race ni Abraham ang maliligtas, kundi ang tumanggap sa ginawa ni Christ sa cross ang maliligtas sa apoy ng impyerno. Dahil sila ang spiritual descendant ni Abraham. Makita natin sa kwento ng rich man at ni Lazarus na hindi nakakasave ang pagiging kalahi ni Abraham. Sabi dito, kaya't sumigaw siya, amang Abraham. So ibig sabihin, Hudyo itong rich man na ito.
Maawa po kayo sa akin. Utusan po niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay naaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga narito ay hindi nakakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Naligtas ba siya sa impyerno dahil lang sa pagiging Hudyo niya? Hindi, di ba? Kaya malinaw na ang salvation ay sa Panginoong Yesus lamang. John tells them not to rely on their heritage to find favor with God, because God doesn't need the heritage of Abraham to call men to himself. Kaya ang sabi niya, for I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. His sarcastic statement was a severe blow to their overweening pride. Pinapakita ni John sa kanila that there was nothing worthy or deserving about them. God could, if he chose, make children of Abraham out of rocks dahil wala namang imposible sa Diyos. Super bold and straightforward ni John dito dahil ganoon kaseryoso ang pinag-uusapan dito. Salvation or eternal life ang pag-uusapan dito, kaya naman seryoso si John the Baptist. At ganoon din dapat ang lahat ng faithful servants ni God. Because those who trust in their ethnic or religious heritage for salvation are deceived and headed for the fire of eternal judgment. So then after ibinigay ni John ang message ni God about genuine repentance that leads to salvation, nagbigay naman siya ngayon ng warning kung ano ang severe consequences kung hindi ka magre-repent at kung hindi totoo ang repentance na ginawa mo. Ang sabi niya, and even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Judgment sa lake of fire ang tinutukoy ni John the Baptist dito. Pinapakita nito na anytime pwedeng mangyari ang judgment ni God dahil ang palakol na gagamitin sa pagputol ng punong hindi namumunga ng mabuti ay nakaamba na daw. It means naka-ready na. And Jesus used the same graphic imagery to depict judgment in Matthew 7:19. So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Ang inilalarawan ng mga punong hindi namumunga ng mabuti dito ay ang mga tao na hindi totoo ang repentance na ginawa dahil sila ay nagpatuloy sa paggawa ng masama at hindi totoong nagbalik loob sa Diyos. Sila ang itatapon sa apoy sa araw ng paghuhukom or judgment ni God. Since these trees do not bear good fruit, yung attitudes and actions ng mga totoong Kristiyano, love for God and obedience to His word, they will be thrown into the lake of fire. Ito ang eternal fire which has been prepared for the devil and his fallen angels. Sabi dito, then the king will turn to those on the left and say, away with you, you cursed ones, into the eternal fire, sa lake of fire, prepared for the devil and his demons. The judgment picture here is of individuals. Hindi kayo masisave dahil lang Christian ang nanay at tatay nyo, or ang kapatid nyo, or tita nyo, or tito nyo, or lolo't lola nyo. Hindi kayo masisave ng ganun, okay? Kung nasa family kayo ng mga Christians, hindi yun ang way para masave kayo. Kaya habang may pagkakataon pa, accept Jesus as your personal Lord and Savior. Dahil sure ang judgment na naghihintay sa mga magre-reject sa Kanya. So sa next Bible study natin, makikita natin doon ang naging impact ng message ni John sa mga taong nakikinig sa Kanya. Dahil makikita sa verses 10 to 14 na hindi lang ang mga religious leaders ang nandoon, kundi halos ang iba't ibang tao sa lipunan ay nandoon at nakikinig din sa Kanya. Ngayon kids, I challenge you. Examine yourself. Ano sa tingin nyo ang binago sa inyo ng Diyos? Mayroon ba? Or wala? Kung wala, it's about time to repent and ask God to forgive you and have mercy on you. You cannot claim to be a Christian,
yet wala namang nabago sa inyo. Because the evidence of the repentance that leads to salvation is a changed life. Good works are the inevitable result of repentance. Tandaan nyo yan, okay? Good works cannot save a person, but it is the evidence that you have been saved. Hindi mo pipiliting magbago at gumawa ng mabuti. Pero dahil nasa iyo na ang Holy Spirit at sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, unti-unti binabago nito ang way of thinking mo na naglilid sa pagbabago ng way of life mo. So hanggang dito na lang muna ang ating Bible study for today. God bless everyone and to God be all the glory. Ngayon,